Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evident. Rafi Tulfo strikes again. After na si Gina Acosta tinawag niyang stupid, eto na naman si Rafi Tulfo, kabibig. Grabe! Lahat na yata ng mga empleyado ni VP Sara tina-strike out ni Rafi Tulfo. Ito sabi ni Rafi Tulfo kasi in-interrogate niya ang OVP Assistant Chief of Staff si Limuel Ortonio. Kasi sinabi ni Tulfo na nakakahiya sa eskwelahan kung saan ka nag-aaral at nag-graduate. Bakit ganito ang style ni Tulfo? Hindi man lang sinita ni Chis Escudero si Tulfo na maghinay-hinay din sa mga tanong nila sa witnesses na huwag naman haluan na pati yung pagkatao ng mga witnesses ay yuyurakan, dudurugin. Sana ano to ba? I don't know kung party ba ito sa strategiya ni Rafi Tulfo para umamin ang witness. Ano ba namang aaminin ng mga witnesses kung talagang they're just telling to us kung ano ang trabaho nila. Si Tulfo para yung dramatic way niya sa kanyang mga sa TV at sa programa niya, ginamit niya sa impeachment trial, which is, it's not good. And akala kasi ni Tulfo ay kagatin ito ng mga tao, papalakpakan siya ng mga tao, hindi. Parang yung iba nagsasabing, sayang naman yung binoto namin kay Tulfo. Kung ganito siyang umastang, parang high and mighty. Parang siya na ang matalino, siya na ang magaling. Sabi na iba, swerte ka lang Tulfo, binoto ka ng mga tao. Ang problema ngayon, kung tatakbo ka sa 2028, iboboto ka ba ulit? Anak ko, sabi dito mga kabibig, na-offend si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio dahil sa mga statement at remarks ni Rafi Tulfo na sinabi nito po na playing dumb, nagtanga-tangahan daw in answering question during the 19th day of the impeachment trial. Nagtanga-tangahan daw di umano si Limuel Ortonio. Sabi naman ni Tulfo, it defies logic daw. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo, sir. For me, it really defies logic. Bakit? Ano bang gusto yung paniwalaan? Kung ito yung sinasabi ng witness, ito yung sinasabi. Ano bang gusto yung paniwalaan? Sabihin ng witness, oo, ginamit ni Bibi Sara. Ninakaw ni Bibi Sara. Yun ang gusto yung marinig sa witness. Yun kasi ang gusto yung marinig Pero ang sinabi ng witness, kung ano yung kanilang na-experience, kung ano yung trabaho nila, well, let's respect for that. Ano bang gusto yung malaman? Ano bang gusto yung marinig? 'Di ba? Sabi pa ni Tulfo, nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Hala ka! Magsasabi lang kung ano ang trabaho niya, magsasabi lang kung ano ang kaya experience sa OVP, masisira na yung pagkatao ng isang tao at pagka-matalino. Grabe naman. Nakakaya po doon sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aaral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry, nagtanga-tangahan. Salamat po sir, pasensya na po sir, sabi ni Tulfo. Sinagot naman si Ortonio, Your Honor, with all due respect, I personally took offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. Tama! Kung ano ang trabaho nila, ginawa nila, at kung ano yung nalalaman nila, di-share. At the time, I believe po, yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po. And I did my work based on what was tasked of me. Sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing. Tama naman. Ano ba kasing gusto nyo marinig sa bibig ng mga witnesses? Ididiin nila si BP Sara. Yun kasi ang gusto nyo marinig, Tulfo Pero sabi naman ni Erwin Tulfo na hindi ka ba naaawa sa mga pinagnanakawan? Bakit judgmental kayo? Hindi pa nga yun napatunayan. Kung totoo. Grabe naman sila, kabibig. Ay, nako, nakakatawa. Nakakatawa talaga, no? Ito ang komento ng mga netizen. Grabe na feel yung ni Tulfo kumpara kay Mr. Ortonio na may degree. Tulfo, maya ka naman. Pangulo na naman tong mga Tulfo na to. Literal na napanggulo ang mga Tulfo. Hindi kasi ni Tulfo na shortcut process. Halatang din niya alam yung flow. Asking for medicines from DOH would compromise the intel operations of the agency.
In this case, the OVP and DepEd strictly confidential. At least ang mga tao alam nila kung ano ang strictly confidential. Nagsalita yung college dropout versus yung madaming nagawa sa buhay at edukasyon. O, di ba sabi niya? Forcing a witness to what he wanted to happen, which is true. Oh, parang gusto nila ba na sakalin yung witness na, ito yung gusto naming marinig galing sa'yo. Itong tungkol sa OVP, si BP Sara, magnanakaw, ginamit ang pera sa ganito, ganyan. Pero hindi naman ganun eh. Ang sabi ni Ortonio, sabi niya, Your Honor, with due respect, I personally took the offense of the comment. I actually just did my duty. Yung kung ano yung ginawa ko, yun po ang ginawa ko. At the time, I believe po, yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po. And I did my work based on what was tasked of me, sir. Including the limitation that I can do to the duty that I will be doing. Which is tama. Diba? Yun kasi ang problema ng mga senator judges dyan. Majority. Kasi gusto nilang paaminin ang mga witnesses sa hindi nila alam. Diba? O, panoorin nyo ang video. With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayang bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo, should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilhin mo, kuya? Bata yun na, grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Lachica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong sir. mga medical assistance program. Yes, sir. Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant yun ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds. Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me,
it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilitan na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir. And we still have not received any final reply on this one. Yun ang nakita nyo ang mga video ha. Ito ang komento ng maraming netizen. Maraming kaaway talaga yan si Tulfo na mataas ang pinag-aralan at posisyon. Hindi lang siya napagbigyan sa mga request niya, sinabihan niya na bobo. Stupid na impeachment judges, itong mga Tulfo brothers sa Senate. Hay nako ni mo Tulfo, doon ka lang mag-lecture sa away ng mag-asawa. Confidential ngangi, ano bang gusto mo? Ilatag lahat. Sabi ni Jerry Nonesca. Sino naman kaya ang proud sa iyo, Tulfo? Sabi ni Jose Abonuen. Bumira naman si Boy Robust, hanggang away mag-asawa ka lang talaga. Tingnan mo kabibig ha. Ano ang brand ni Tulfo ngayon? Hanggang away mag-asawa lang. Pero it's impeachment trial, wala talagang kadala-dala. Sabi, anong connect ng school dyan? Bakit mo pinahiya ang school? Which is true. So sana yung mga school kung saan nag-graduate si Limuel, magsalita din kasi nakaka-offend. Kasi parang kung ano yung pagtingin ni Tulfo kay Erwin, yun na ang mga school na pinag-aralan. Sabi ni Erwin, nakakahiya daw. Hindi ko for me, it's really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po doon sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aaral at nag-graduate because ngayon pinakita mo muna, nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtanga-tangahan. Grabe naman, the school never defies you, never define you. Grabe si Tulfo, parang, okay pa ba si Tulfo? Kaya kabibig, sa 2020 election, mag-isip-isip tayo, wag na, ewan ko sa inyo kung bakit kayo nagpadala sa mga kadramahan ng Tulfo brothers, mga kabibig. Pakitaan lang kayo ng video na nag-aaway ang mag-asawa, tapos si Tulfo, doon kumampe sa kaawa-awa, naawa na din kayo, bubutuhan na rin kayo. Buboto tayo kay Tulfo kasi doon siya sa mga maaawa, sa mga OFW, ano ba naman yan? So careful mga kabibig, wag na. Ito pa, kawawa at nakakaya ang Pilipinas. May senator tayong mahilig sa, ginawa ng Tulfo in action na ang Senado. Ano kaya ang reaction ni Chis Escudero, Hinahayaan lang niya ang mga majority group niya. Parang nawala si Marcoleta, nawala si Jinggoy. Parang ang pangit. Ewan ko, mga kabibig. So, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Tama lang ba ang mga sinasabi ni Raffy Tulfo na nakakahiya?
si Mr. Limuel sa mga eskwelahan at nagtanga-tangahan si Mr. Limuel. Tama lang ba ang mga statement ni Raffy Tulfo? Dapat bang i-call out si Raffy Tulfo? Kawawa ang mga witnesses, no? Ang mga witnesses nagpunta doon para sabihin kung ano ang kanilang experience, kung ano ang kanilang alam. Pero pag yuyurakan yung pagkatao mo, kung mamaliitin ka ng mga senador judges, ay wag na. Ang pangit. Parang, ayaw ko mag-witness kasi masisira yung pagkatao ko. I-judge ako ng mga ng mga senador na parang ito yung pagkatao ko, stupid, tanga-tangahan. Grabe. Yung si Miss Gina Acosta, kawawa din, no? Ano kaya naramdaman ng pamilya ni Miss Gina Acosta after ng komento ni Raffy Tulfo? And at least itong si Mr. Lemuel palaban. Talagang sinabi niya ay, na-offend niyo po ako. At wag niyo po kayong ganyan. Parang feeling ni Lemuel ba, minamaliit siya ni Raffy Tulfo. Ganun ba talaga pag senador? Dapat talaga manliit ka ng tao. At talagang you have the freedom to speak. 'Di ba? Tayo nga. Bawal na yun. Ay, iwan ko kabibig ko eh. Yung nakabibig, bye everyone. See you next time.